So ayan kaibigan, nag-click ako ng insert coin. Hinulog ko ng ₱1. Ayan, pumasok po. Ayan, yung pangatlo, pumasok din. So ibig sabihin, yung main problem ng kanyang vendor is mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Ito pong mga kaibigan, itong video ko ito ay meron pong pinatroubleshoot po sa akin na akin pong customer na 2020 pa po ata ito mga kaibigan. So pinadala niya sa akin kasi nga yun, yung convo namin hindi niya kaya kahit anong gawin niya ay disconnecting lang daw yung yung kanyang piso wifi. So ayan, pag ako nag-troubleshoot mga kaibigan, unang-una na tinitingnan ko yung kanyang antena. So, chinecheck ko yung antena kung meron siyang ilaw or gumagana pa. So, nakita nyo naman, gumagana pa yung antena. Ayan. So, next kong ginawa, tinitingnan ko yung loob. Kung nakikita ko ninyo, meron pong mga wire po dyan na natanggal. Siguro sa biyahe lamang yan mga kaibigan. Ayan, chinecheck ko po yan. Okay, so, chinecheck ko muna mga kaibigan yung laman ng bendo kung merong mga wire na naputol Pero sa tingin ko ay wala, kaya ayun, sinaksak ko muna. Plug in ko muna yung bendo para matingnan ko kung may ilaw, may mga light indicator sa loob ng window na ibig sabihin ay mas madali nating makita kung ano yung problema sa loob. So, dyan po maibigan, habang naka-on po yung window na yan, na-check ko na wala pong ilaw yung board. So, yung board yung walang ilaw, kaya next kong ginawa ay tiningnan ko yung SD card. Sa pagtingin ko ng SD card, maluwag nga yung SD card, hindi siya na-insert ng maigi or baka nahagip lamang ng may-ari. So ayan mga kaibigan, in-insert ko ulit yung SD card niyan, tapos plug in ko po ulit mga kaibigan at nakita po ninyo or nakita ko po na meron na po siyang ilaw. Yung tinuturo ko po mga kaibigan, meron na po siyang green light. So ibig sabihin, yung kanina na walang ilaw yung board, yung SD card na lang yung hindi na-insert ng maayos. Kaya ayan, nilagay ko na yung JST sa likod ng coin slot kasi okay naman yung bendo So, next kong ginawa ay nilagay ko na yung mga cable. So, nilagay ko sa USB LAN at saka nilagyan ko na din ng internet. So ayan may bigan, nang nilagay ko na lahat yung cable sa USB LAN at saka yung internet sa board, sinaksak ko ulit para ma-check kung makaka-connect po tayo may bigan sa sa window natin. Kasi nga po sa seller ko po ay disconnecting lamang po sa kanya. Yun nga, na-check ko kanina na walang ilaw yung board. Kasi nga yung SD card ay maluwag hindi na insert na maigi or nahagip lamang siguro kung mayroon man siyang tinanggal sa loob ng box na yan or di kaya ay sa biyahe. So ayan mga kaibigan, hinihintay ko siya na mag-reboot muna. Hinihintay ko siya mga kaibigan para pag once magko-connect ho tayo sa ating pong bendo ay madali na lamang po Hindi po agad magko-connect po yan kapag bago pa lang po ninyong na-plug in yun pong inyong pong vendo box So ayan mga kaibigan, tinest ko na siya para i-connect doon sa vendo po mga kaibigan. So mapapansin ho ninyo ngayon ay connected po tayo diyan. So chinek ko muna kung talagang magiging connected ho tayo po diyan mga kaibigan So, ayan, nakikita ninyo. So, nag-pop up po yung kanyang sign-in. LPB po ito mga kaibigan. So, ayan, nakita ho ninyo. So, ibig sabihin, okay siya, na hindi siya disconnecting pagdating ho sa atin nang na-check ho natin.
So, ayan, nakiklik naman yung kanyang insert coin. Kaya next kong gagawin mga kaibigan is i-check ko naman yung yung paghulog, kung ito ba ay mahulog or gagana ba yung kanyang internet. So, ayan, nakita ho ninyo yung coin slot, talagang napakaluma na po mga kaibigan, no? So, ayan, na-insert ko po yung unang piso, pangalawa, kung nakita ho ninyo, ay lumabas lamang po yung 3 piso. So, ibig sabihin, may problema po sa coin slot. So, ayan, ginawa ko. So, siyempre, tatanggalin ho natin yung atin pong Vendo mga kaibigan at kumuha ho ako dyan ng bagong coin slot. Pagka tayo po ay nag-change ng coin slot, siyempre, tanggalin nyo po yung inyo pong yung pong naka-plug in po mga kaibigan ng inyo Vendo. Huwag po nyong galawin na yan po ay naka-plug in pa, nakailaw pa. So make sure na hindi po gumagana yung Vendo ninyo kapag kayo po ay nagpalit ng inyo pong coin slot, or di kaya ay kung meron po kayong kinukuha sa loob po ng box. So dahil nga sa sobra sigurong tagal mga kaibigan, kasi 2020 pa po yan, makita ho nyo nawala na po yung kanyang yung kanyang cover sa huluganan ho ng coin slot. So syempre sa tagal dapat palitan na din natin kapag hindi na po mahulugan. Ito po yung mga kaibigan ay galing pa po ata ito sa Luzon, So pinadala lamang dito sa Mindanao para ayusin ho natin. Yun nga, na-check ko, yung problema nito, isa na problema nito ay ang lamang po maibigan yung coin slot. Pero normal lamang po yan sa mga customer ho natin na talagang no idea ho sila natatakot ho nilang galawin sa loob, or kung pinagawa man sa iba, hindi nakita yung main problem, na kaya ang dahilan mas lalong nasira yung Vendo. So, ayan mga kaibigan, okay po yan kasi calibrated na po yung ating coin slot. So, ngayon ay i-check ko siya, pero need ko muna na lagyan ko muna ng screw para hindi siya hindi siya para maganda yung plaster or pwesto ng coin slot. So, ayan mga kaibigan, na-plug in ko siya kanina pagkatapos ko pong lagay yung coin slot. So ngayon, iti-test ko siya kung mahulog ba yung barya mga kaibigan. So ganito lamang po mga kaibigan ako nagto-troubleshoot. Tingnan ho talaga natin yung pinakauna yung antena. Check ho natin sa loob yung mga light indicators mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, nag-click ako ng insert coin. Nulog ko ng 1 piso, ayan, pumasok po. Ayan, yung pangatlo, pumasok din. So, ibig sabihin, yung main problem ng kanyang Vendo is coin slot lamang po mga kaibigan. Kasi pag wala ho talaga tayong idea, tapos pinagawa ho natin sa iba, yun naman yung pinagawa ho natin, yung technician ho natin is no idea din siya kung ano yung main problem, kinukumpuni lahat, tinatanggal kahit ano na lamang yung ginagawa. Yun yung dahilan, kaya sira agad. So, yun mga kaibigan, kung hindi po siya mahulugan, so, main problem po talaga is yung coin slot, Tapos, kung palitan man natin ng bago, make sure na calibrated po yung atin pong coin slot mga kaibigan. Para hindi ho tayo masisihin yung ibang parts na baka problema ay board nito. Nga po pala mga kaibigan, yung last na check ko po sa kanyang pinadala sa akin ay yung UTP cable. Make sure din na chinecheck din natin yung UTP cable ho natin. Mas maigi kung meron tayong tester para malaman ho natin na kung meron bang problema sa atin pong mga cable. Kung tayo po ay meron pong mga Vendo, dapat alam ho natin yung basic. Meron po akong video mga kaibigan na mga pag-troubleshoot ng atin pong ng iba't ibang klase ng piso wifi mga kaibigan. Meron po tayong link sa baba, i-click lamang po ninyo at saka tingnan ho niyo mga kaibigan yung buong video para alam po ninyo yung mga basic natin gagawin para hindi ho tayo magkakaproblema, lalong-lalo na kung malayo ho tayo, di ba? So, masakit sa bulsa kasi atin po yung mga shipping po niyan. Ayun mga kaibigan, sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.